Bago natin simulan ng kwento, mag-like and subscribe sa ating channel para sa mga bagong horror stories. Magandang araw ka, buddy. Kukoy nga pala. Galing Leyte. Kamakailan lang ay nangyari at ngayon nga ay kukwento ko itong aking karanasan na dito sa iyong channel ay sana ay mabasa mo. Bilang isang teenager, marami akong oras. Wala rin naman akong gaanong responsibilidad. Pag-aaral lang ang ginagawa ko, pero kapag walang pasok, minsan nagbabasketball, minsan tumatambay kasamang mga barkada. Madalas nasa bahay. Minsan naman nasa simbahan namin. Christian ako. Sa simbahan namin nagbabantay kami lalo na paggabi. At doon nangyari itong kababalaghang naranasan ko. Mag-isa lang ako sa likod ng simbahan namin. Kaya nagpasyang kong humiga doon. Nakahiga ako sa semento. Nasa tabi ko ay isang nakapark na kotse. Kaya kita ko ang ilalim ng likod ng kotseng iyon. Makikita ko rin ang anino kung may daraan. Habang nagsiselfon ako, mga bandang alas 11 ng gabi, pa-scroll lang ako sa Facebook. Hinihintay na dumalaw o dalawin ng antok. Nang maya-maya lang ay may dumaan na anino. Doon mismo sa likod ng kotse. Kitang-kita ko ito sa likod. Kitang-kita ko ito mula sa ilalim kasi nga nakahiga ako. Anino ang nakita ko, kaya naisip ko baka may dumaan, kaya tumayo ako at pumunta ako sa bandang likod upang silipin kung sino ang dumaan na yon. Pero bigla akong kinalibutan ng aking balahibo ay nagsitayuan. Ang nakita kong wala namang tao na dumaan at imposible rin naman kasi may anino talaga akong nakita na anino ng paa. Kung kaya't sa pagkakataon yun, kumaripas ako ng takbo papuntang harapan ng simbahan namin sa mga ibang kasamahan ko na nagbabantay rin, kaya doon sumiksik ako sa kanilang hinihigaan. Nung kiminto ko naman to sa kanila, di naman sila naniniwala, pero totoo talagang nangyari to. May nakita akong anino, ngunit wala namang tao.